Until now ay isa si Claudine sa A-lister na masasabi mong napakagaling na aktres at marami nang napatunayan. Kahit ilang taon din siyang naglaylo sa kanyang showbiz career, pero marami pa rin ang nagmamahal sa kanya, especially na mag-comeback siya. Kaya nga siya tinawag na optimum star. Pero sa kabila ng kanyang kasikatan ay marami ding intriga, especially sa kanyang pamilya. At dito nga sinabi ni Claudine na parang sinumpa ang kanyang pamilya dahil until now ay hindi pa rin sila magkasundo-sundo. Ngayon nga ay may death threats daw siya at gusto niyang idemanda ang kanyang kuya Mito. At ganun din si Marjorie. Ano nga ba ang punot dulo ng mga ganitong awayan na naman ni Claudine at ng kanyang kuya Mito kasama na si Marjorie? Ating alamin. Isa sa maituturing na biggest stars at A-lister ay walang iba kundi si Claudine Barreto. Marami na siyang napatunayan sa mundo ng showbiz. Kaya nga tinawag siyang optimum star dahil sa kanyang kasikatan. Kabila-kabila ang kanyang endorsements, pelikula at teleserye. Kaya naman ay maraming nagmamahal sa kanya. Kaya up to now ay minamahal pa rin siya ng mga fans dahil likas daw na mabait si Claudine at marunong magpahalaga sa kanyang mga fans. Una siyang na-link, walang iba kundi si Marc Anthony na una niyang naging boyfriend at inamin naman ni Claudine na first love niya si Marc Anthony Fernandez. Naging hottest love team sila during their time. Napakabata pa nila noon, around 16 years old. Nagmahalan naman sila sa totoong buhay, pero unfortunately, sila din ay nagkahiwalay. Pero up to now naman ay friends pa rin sila ni Marc Anthony. After Marc Anthony ay nalink naman si Claudine kay Rico Yan at naging ka-love team niya ito. Naging hottest love team sila during their time. At talaga naman marami nagmamahal kay Rico Yan at Claudine Barreto. Naging sila sa totoong buhay at matagal din ang kanilang relasyon. Unfortunately, ay biglang namatay si Rico Yan at nagdalamhati lahat ng mga fans nila dahil sa biglang pagkamatay nito at nabalot nga ng kontrobersya ang pagkamatay ni Rico Yan dahil di umano kay Raymart Santiago. Kaya daw nagpakamatay si Rico Yan ay dahil daw hindi nito matanggap na wala na si Claudine sa buhay niya. Pero ito ay pang spekulasyon lamang. Marami ang nagsasabi na si Raymart Santiago daw ang dahilan ng paghihiwalay ni Claudine at Rico Yan. Pero itinanggi ito ni Claudine na nung time na mamatay si Rico Yan ay hindi naman daw niya karelasyon itong si Raymart Santiago, kaibigan lamang daw niya ito. At lumabas nga din ang katotohanan na hindi nga talaga niya karelasyon si Raymart. Magado itong manliligaw. Until eventually, after ilang years na pagkamatay ni Rico Yan ay sinagot na din ni Claudine itong si Raymart. At humanto nga sa kasalan. Unfortunately, sila rin ay nagkahiwalay at nagkaroon sila ng isang anak na si Santino. Naging controversial din ang hiwalayan ni Claudine Barreto at Raymart Santiago. Pero eventually ay pinatawad na din ni Claudine itong si Raymart for the sake of their kids na si Sabina at si Santino. Ngayon ay co-parenting na lang sila ni Raymart at sinasabi naman ni Claudine para sa kanyang mga anak ay kaya niyang magsakripisyo at magpatawad. Alam naman natin ng mag-asawa si Claudine ay naglaylo talaga ito sa mundo ng showbiz dahil nag-concentrate siya bilang wife at bilang ina. Pero ngayon ay unti-unti na siyang bumabalik. Inamin ni Claudine na single mom siya, kaya siya bumabalik ay sino ang kikilos para sa kanyang mga anak at sino magpapakain sa kanyang mga anak kundi siya. Kaya nilabanan niya ang kanyang depression. Hindi naman daw itinanggi ni Claudine na nagkasakit siya at nagkaroon siya ng depression.
Kaya nga siya ay nagpagamot parang makabalik siya sa mundo ng showbiz para sa kanyang mga anak. Pero sabi nga nila ay sa mundo ng showbiz ay talaga namang katuktong na ang intriga, lalo na ang on and off na awayan ng magkakapatid na Barretos. Maraming ng beses na nag-away din si Claudine at si Marjorie. Ganon din si Marjorie kay Gretchen, si Gretchen kay Claudine. Pero sa bandang huli ay nagbati-bati naman sila. Pero nito lamang ay talagang tumindi na ang awayan ng magkakapatid. Dumating pa nga sa punto na namatay na ang kanilang ama ay hindi pa rin nagkabati itong si Marjorie at Gretchen. Maraming nagsasabi na matigas daw ang puso nitong si Marjorie dahil lumapit na nga si Gretchen. Nagkapati na nga si Gretchen pati ang kanyang ina, pero nagwala daw itong si Marjorie during the wake ng kanyang ama. At talaga naman nagalit si Claudine sa kanyang ate Marjorie at ipinagtanggol si Gretchen. Dahil nga sa awayan nila at kampihan ay lalong naging magulo ang mga Barreto. Si Claudine at Gretchen ay okay pa rin ang kanilang relasyon at nagpapasalamat siya sa kanyang ate Gretchen sa suporta nito sa kanya at sa tulong sa kanya at lalo-lalo na sa kanyang mga anak. Inamin din ni Claudine na nalulungkot siya dahil nangyayari ito sa kanyang pamilya at inamin niyang parang sinumpa ang kanyang pamilya at nalulungkot siya para sa kanyang ina na imbes na magkapati-pati sila para sa sake ng kanyang ina ay lalo sila nagkagulong magkakapatid. Lalo na ngayon ay tumindi na naman ang revelasyon ni Claudine against sa kanyang Kuya Mito at kay Marjorie. Sa kanyang interview ay inamin ni Claudine, siguro naisip niya ang punot dulo ng kanilang awayan na naman ay baka daw nagsumbong itong si Marjorie sa kanyang Kuya Mito. Ayon pa kay Claudine, feeling daw niya may kinalalaman ang galit ng kapatid sa kanya sa pakikipag-alyansya niya kay Jean Padilla at kapatid na si Dennis Padilla. Ayon pa nga kay Claudine, siya daw ang itinuturong dahilan at pinaghinalaan ng kampo ni Marjorie na nagsabing source umano ni Christopher Min sa resback nito sa claim ni Marjorie na natamaan ng kanyang eardrum dahil sa sinapak siya ni Dennis Padilla. Pero idinanay ito ni Claudine at sinasabi niyang hindi niya gagawin yun dahil kapatid niya si Marjorie. At lalo pa yata daw nagalit sa kanya si Marjorie at nagsumbong sa kanyang Kuya Mito dahil nga nagkaroon ng proyekto itong si Claudine at si Jean Padilla na isang endorsement. Naiiyak na kinuwento ni Claudine Barreto ay nagkaroon lamang sila ng endorsement ni Jean Padilla dahil ni-request ito ng isang fan ni Claudine at pinagbigyan niya ito bilang pasasalamat sa pagmamahal sa kanya ng fan na ito. Kaya sila nagkaroon ng endorsement ni Jean Padilla. Pero sabi nga ni Claudine ay wala namang kinalalaman ito sa galit ni Marjorie kina Dennis at Jean dahil trabaho ito. Sinabi nga ni Claudine ay mas single mom, kailangan kong buhayin ang aking mga anak. Kaya daw maling-mali ang mga spekulasyon na sinasabi ni Marjorie at ni Mito tungkol sa kanya. Maraming ibinulgar si Claudine na talagang iniyakan niya ito dahil masasakit daw na salita ang ipinaratang sa kanya ng Kuya Mito niya na sinasabi niya na dahil daw sa kanya ay baka mamatay ang kanilang ina, which yun ay iniiyak talaga ni Claudine. Sinabi pa nga ni Claudine na wala siyang kinalalaman sa source na sinasabing siya ang nagsabi kay Christopher Min. At sinabi naman ni Christopher Min na hindi si Claudine ang nagsabi sa kanya tungkol sa source na di umano ay pananakit ni Dennis Padilla kay Marjorie Barreto. Kaya naman ay dito na nagsimula ang sigalot ni Marjorie, Mito over Claudine.
Ayon kay Claudine, kahit sinabi niya sa kanyang Kuya Minto na walang kinalalaman ito, ay mas pinaniniwalaan ng kanyang Kuya Minto si Marjorie. At dito na lumabas ang masasakit na salita ng kanyang kuya sa kanya na kesyo baka bumabalik na naman ang kanyang mental depression. At sinasabi niya ngang nalaos din daw siya at baka daw mamatay ang kanyang ina dahil sa kanyang kagagawan na naman. At dito na bumuhos ang luha ni Claudine at nakatanggap pa nga daw siya ng threat sa isa niyang kapatid. Sabi niya hindi siya matitinag. Lahat ng baho ko ay alam na ng tao at inaamin ko ang aking pagkakamali. Ayon pa kay Claudine, kaya ako tumatayo ay para sa aking mga anak dahil kailangan kong maging matatag para sa kanila. Dahil sino lang ba ang kakampi ng aking mga anak kundi ako lamang, ayon pa kay Claudine. Dahil sa ginawa sa kanya ni Mito at ni Marjorie, ay may paspas na din daw ang kanyang ibang mga kapatid at ang kanyang ina sa kanyang gagawin na pagdedemanda laban sa kanila. At sinasabi niyang ginagawa niya ito para sa kanyang mga anak dahil ayaw niya na din daw na inaapi na lamang siya at paulit-ulit siyang sinasaktan. At dito na nga sinabi ni Claudine ang kanyang hinanakit. Sinabi niyang wala daw siyang utang na loob sa kanila, pero sila malaki ang utang na loob nila kay Claudine. Tumutulong siya para hindi manumbat, pero sa ginagawa niyo sa akin ay baka pagbayarin ko kayo sa mga ginawa niyo. Ayon pa sa kanya, masakit lamang daw sa kanya ang ginagawa nila dahil ginawa lahat ni Claudine para mapadali ang kanilang buhay at hindi sila mahirapan. At ang masakit lamang daw kay Claudine, ngayong wala ka na, ay ganun na lamang. Binabaliwala ka at sinasaktan ka at nawala na ang respeto. Alam naman sa mundo ng showbiz na malaki ang naitulong ni Claudine Barreto sa mga anak ni Marjorie, especially nung maliliit pa ang mga ito. At sinasabi din nila na isa pang tumulong kay Marjorie ay walang iba kundi si Gretchen Barreto. At malaki daw ang naiambag ni Claudine at ni Gretchen para mabuhay ni Marjorie ang kanyang mga anak, especially nung maging single mom ito. Matatandaan na until now ay hindi pa rin magkapati si Gretchen at si Marjorie Barreto. Matatandaan din nung wake ng kanilang ama ay lumapit na si Gretchen, siya na ang nagpakumbaba. Pero ang nangyari ay nagwala nga ito si Marjorie sa wake ng kanilang ama. At dito na nag-away-away si Claudine, Marjorie. Ang na-observe ng mga netizens ay nagpakumbaba na nga si Gretchen. Kung sana ay tinanggap nga ni Marjorie ito at hindi na nagwala, ay malamang siguro ay okay na ang kanilang pamilya. Pero sabi nga nila ay hindi nga nirespeto ang wake ng kanilang ama. Matatandaan na may shinare si Gretchen na sulat ni Marjorie sa kanya noon na sinasabi nga ni Marjorie ay nagpapasalamat siya kay Gretchen sa mga tulong nito sa kanya at sa kanyang mga anak, na minahal nga daw ni Gretchen ang kanyang mga anak na parang kanya. Kaya itong mga ebidensya na talaga naman tumulong si Gretchen sa kanyang mga kapatid. Mapapansin din sa old photos na magkaka-close ang anak ni Gretchen at ni Marjorie. At ganun din ang kapatid ni Gretchen kay Tony Boy Cuangco. Dahil ayon nga sa mga sources ay malaki daw ang naitulong ni Gretchen sa kanyang pamilya at ganun din si Claudine, especially daw kay Marjorie Barreto. Ayon pa nga kay Claudine, siguro nga daw ay sila ay sinumpa ang kanilang pamilya. Ito ay tinatawag niyang generational curse. Ayon pa nga kay Claudine. Kaya marami talagang nalulungkot. Sino ba talaga ang prima donna o ang black sheep sa magkakapatid? Ayon sa observation ng mga fans, mukha daw si Marjorie Barreto. Ayon sa observation ng mga fans, ay hindi okay ang mga anak ni Marjorie sa kanilang mga tatay. Na inamin naman ni Kier na nag-reach out siya sa kanyang mga anak
Mapapansin din na hindi si Kier Legaspi ang naghatid kay Danny Barreto sa kanyang kasal. Ganon din kay Claudia nang siya ikinasal. At nagkaroon pa nga ng controversial issues tungkol kay Marjorie, Dennis at Claudia. Kaya naman marami talaga ang nagtataka. Sino kaya talaga ang punot dulo ng awayan ng mga Barreto? Sabi nga nila, mukhang hindi naman daw si Claudine at Gretchen. Dahil okay naman si Gretchen at Claudine. Until now ay very sweet pa rin sila sa isa't isa at very close. Sa tingin nyo ba, sino ang black sheep at pasimuno ng away? Si Claudine ba, Gretchen o Marjorie? Comment down your thoughts. Pero syempre ang wish pa rin ni Claudine na sana one day ay makita niya pa rin na magkakapatid silang magkakapatid alang-alang sa kanilang ina. At siguro yun din daw ang wini-wish ng kanyang ama at magiging masaya lamang ang kanyang ina at ang kanilang ama pag nagkasundo-sundo na silang magkakapatid. At syempre bilang fan ni Claudine, wish din natin na magkaayos na sila at ipag-pray din natin na magkakadugo sila. Sana manaig ang pagmamahalan imbes na galit. Ito na lang ang ating abangan.